Si Aling Norma, putlang kulubot, amoy pawis, amoy daing, at mukhang basahan na tinambak lang sa kanto ng buhay. Ina? Hindi. Katulong ka lang. Panghugas ng inidoro. Sigaw ni Veronica. Walang silbi, puro abala, amoy kapet mantika. Dagdag pa ni Mario. Nakakahiya ka, nanay. Mas mabuti pang wala akong ina kaysa ikulong sa kahihiyan ng pagiging anak mo. Iyak ni Liza. Sa harap ng mga kapitbahay, nilibak, nilait, at itinapon siya na parang aso. Walang nagmamalasakit, walang yumakap. Lahat naniniwalang latak lang siya ng mundo. Ngunit ang basurang kanilang itinakwil, siya palang pinamanahan ng amo ng 75 million. At dito, guguho ang mundo ng mga traidor niyang anak. Mainit na hapon sa asyenda ng mga Montemayor. Ang araw ay masakit sa balat at sa malawak na taniman ng tubo, at bawat hampas ng hangin ay may dalang alikabok na tila kumakapit sa balat. Sa gilid ng malaking mansyon, makikita si Aling Norma. Nakapalda at may lumang tsinelas, hawak ang timba at basahan habang abala sa paglilinis ng malalaking bintana ng bahay. Habang nagkukusko siya, tanaw niya mula sa malayo ang ilang batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Mga payat, marurumi ang paa, ngunit nakangiti. Bumunot siya ng 3 piso mula sa bulsa ng kanyang lumang duster at sumenya sa mga bata. Hoy, hali kayo rito. Tawag niya, tumakbo mga bata agad palapit. Huwag kayo laging naglalaro lang. Eto, dagdag niyo sa baon niyo bukas. Gamitin yung pambili ng papel o lapis, ha? Sayang ang talino ninyo kung mauuwi lang sa kalsada. Parang kumislap ang mga mata ng mga bata. Salamat po, Aling Norma. Sabay-sabay nilang sigaw. Tumakbo silang muli. Bitbit ang maliit na biyaya. Ngumiti si Norma. Para sa kanya, sapat na ang kaunting ambag basta may batang nakakapag-aral. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil ang trabaho niya. Gigising ng alas 5 para magtimpla ng kape ng mga amo, maglilinis ng kusina, magdidilig ng mga halaman, at magbabantay sa mga bisita kapag may okasyon. Halos wala siyang oras para sa sarili. Ngunit kahit alipin ng trabaho, hindi niya kailanman ramdaman na isang kasambahay siya, lalo na kapag nakikita niyang pinapahalagahan siya ng kanyang among si Doña Felicidad. Norma, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Para ka na rin kapatid sa akin. Madalas sabihin ng Doña habang sabay silang nagkakape sa veranda. Napapailing na lamang si Norma. Nako Doña, katulong lang po ako. Huwag naman yung sabihin yan. Ngunit mahigpit ang sagot ng Doña. Hindi ka lang katulong para sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling buo ang bahay na ito. Ikaw ang tunay kong kasangga. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa presensya ni Norma. Lalo na si Ramon Montemayor, ang nag-iisang anak ng Doña. Bakit pa lagi mong kinakampihan ng katulong na yan, Mama? Iritado niyang tanong minsan habang nakatingin kay Norma na nag-aayos ng mesa. Parang siya na tuloy ang anak mo. Samantalang ako pinapagalitan mo palagi. Humugot ng buntong hininga si Doña Felicidad. Ramon, matuto ka namang magpasalamat. Kung wala si Norma, baka matagal nang gumuho ang negosyo natin. Masipag siya, tapat at marunong sa tao. Lalong nagdagit-ngit si Ramon. Para sa kanya, isang kahihiyan na mas pinupuri pa ang katulong kesa sa sariling anak ng may-ari. Kaya't palagi niyang kinakatakutan na balang araw, baka mas manaig ang tiwala ng kanyang ina kay Norma kesa sa kanya. Habang nagtatrabaho si Norma, madalas niyang isipin ang kanyang sariling pamilya, ang 3 anak niya. Si Veronica, ang panganay, ay palaging nagpapanggap na mayaman, mahilig sa party at branded na gamit, kahit baon na sa utang. Si Mario naman, ang pangalawa, ay walang ginawa kundi magsugal, at kapag natalo, si Norma ang sinisisi. At si Liza, ang bunso, mabait ngunit mahina ang loob.
Palaging sumusunod sa asawa kahit masama ang direksyon. Minsan, pagkatapos ng isang mahabang araw sa mansyon, uuwi si Norma sa maliit na lang bahay sa gilid ng bayan. Uupo siya sa bangko at bubuksan ang baol na puno ng lumang damit ng mga anak. Sa bawat haplos niya sa lumang uniforme ni Veronica noong high school, sa lumang sapatos ni Mario, at sa pigtail ribbon ni Liza, hindi niya maiwasang umiyak. Panginoon, bulong niya, kahit ako'y pagod at walang-wala, sana po magbago ang mga landas sa mga anak ko. Huwag niyo silang hayaang lumubog sa kapahamakan. Hindi lingid sa mga kapitbahay ang kabutihan ni Norma. Tuwing linggo, may mga batang kumakatok sa kanilang bahay. Aling Norma, may mga lapis po ba kayo dyan? Tanong ng isa. Ngumiti si Norma. Naglabas ng ilang peraso mula sa baon ng anak ng Donya. Oh, eto. Sabihin niyo, huwag niyo akong kalimutan kapag kayo nakapagtapos. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, may mga tsismosa rin na bumubulong. Nagbabait-baitan tong si Norma pero katulong lang naman. Paano niya mapapalaki ng maayos ang mga anak niya? Narinig niya ang mga salitang ito, ngunit tiniis niya. Para kay Norma, hindi mahalaga kung anong tingin ng iba. Basta alam niyang ginagawa niya ang tama. Isang gabi habang nag-aayos siya ng hapagkainan sa mansyon, lumapit muli si Doña Felicidad. Norma, may sasabihin ako. Hindi ko na kayang itago pa. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang naging tapat at tunay. Kapag dumating ang araw na wala na ako, gusto kong malaman mo na ikaw ang pagkakatiwalaan ko sa lahat. Natulala si Norma. Donya, ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa mga mata. Huwag ka munang magtanong. Darating din ang panahon at maiintindihan mo. Hindi alam ni Norma kung anong ibig sabihin nito. Ngunit may kakaibang kaba siyang naramdaman. Parang may paparating na unos na babaliktad sa lahat ng alam niya tungkol sa buhay. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa gilid ng bintana ng maliit nilang bahay, pinagmamasdan niya ang mga anak na natutulog. Walang kamalay-malay. Sa isip niya naglaro ang parehong takot at pag-asa. Hindi niya alam na ang mga anak na pinaglalaanan niya ng lahat ng sakripisyo, sila rin pala ang magtutulak sa kanya sa pinakamadugo at mapait na pagsubok ng kanyang buhay. Tahimik ang gabi sa maliit na bahay ni Aling Norma. Nasa mesa siya, nakaharap sa maliit na lampara, habang inaayos ang lumang ledger kung saan nakasulat ang lahat ng gastusin at utang ng pamilya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa bawat pahina, nakasulat hindi lamang ang gastusin nila, kundi pati mga problema ng kanyang mga anak. Una niyang naisip si Veronica, ang panganay. Mula bata pa lang, hilig na nito ang magpabongga. Sa school, laging gusto ng bagong sapatos, bagong bag at branded na gamit. Hindi siya kontento sa simpleng bagay. Ma, ayoko ng murang relo, nakakahiya sa classmates ko. Reklamo nito noon, high school pa lamang siya. Ngayon na may asawa na si Veronica, lalo itong lumala. May spa business siya sa pinondohan ni Norma. Ngunit nalugi dahil puro gastos at walang tamang plano. Sumunod na sinubukan niya ang boutique ng mga imported na bag. Nalugi rin. At sa tuwing bumabagsak ang negosyo, si Norma ang takbuhan. Isang hapon dumating si Veronica, dala ang kanyang anak at nakataas ang kilay. Inay, pahiram ulit ako ng pera. Promise, last na to. May investor na ako, konting dagdag na lang. Napasulyap si Norma sa kanya. Anak, ilang beses na bakit ang tinulungan? Lagi mong sinasabi na last na, pero balik ka pa rin ang balik. Napairap si Veronica at biglang tumaas ang boses. Kung tunay kang ina, dapat sinusuportahan mo ako. Ang hirap kasi sa'yo pag sa akin napakakuripot mo. Hindi mo ba naiintindihan na nakakahiya kapag nalugi ako? Tahimik lamang si Norma. Piniling hindi na makipagsagutan. Ngunit sa puso niya, ramdam ang kirot ng mga salitang binitiwan ng sariling anak. Si Mario naman ang gitna ay ibang klaseng pasanin. Bata pa lang mahilig na sa mga laro.
Nagsimula na sa text at Holland, hanggang sa paglaki naging tong-its, sabong, at kung ano-ano pang sugal. Isang gabi biglang kumatok sa bahay si Mario. Namumula ang mga mata, lasing at galit. "Inay, wala ka bang pera dyan? Kailangan ko lang ng pantubos sa pustahan." Nagulat si Norma at agad na pinapasok ang anak. "Mario, wala akong pera. Kakabayad ko lang sa kuryente. Bakit ba hindi ka huminto sa pagsusugal?" Biglang binagsak ni Mario ang mesa. "Dahil wala kang silbi, inay. Kung may pera ka, dapat hindi ako ganito. Kung hindi ka inutil, sana mayaman na tayo." Naluha si Norma. "Anak, huwag mo namang isisi sa akin ang mali mong desisyon. Pinipilit kong maghahanap buhay para sa inyo. Pero hindi ko kayang tustusan ng bisyo mo." Lumapit si Mario, nagbabanta. "Kung ayaw mong bigyan ako ng pera, huwag ka nang magulat kung mawala ang gamit mo dito. Baka ako pang kumuha." Hindi na umimik si Norma. Ngunit sa dibdib niya, parang binabarena ng pako sa sakit. Si Liza, ang bunso, iba naman ang kwento. Siya ang pinakamabait at pinakamalambing noong bata pa. Ngunit nang makapag-asawa ng basagulero at lasenggo na si Tonyo, tuluyan siyang nasakal. Madalas dumadating si Liza sa bahay ni Norma. May pasa sa braso at namumugto ang mga mata. "Inay," bulong niya na halos hindi makatingin. "Pahingi po sana ng kaunting pera. Nagagalit na naman si Tonyo. Wala raw akong silbi kung hindi ako makakakuha ng pera sa inyo." Agad siyang niyakap ni Norma. "Anak, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na iwanan mo na si Tonyo? Wala kang utang na loob sa kanya. Ikaw ang asawa, hindi ka alipin." Ngunit umiiling lang si Liza, nanginginig. "Mahal ko siya, inay. Magbabago rin siya. Siguro." Napapikit na lamang si Norma. Sa tuwing nakikita niya ang mga anak na ganito, parang bumabalik sa kanya ang lahat ng hirap at pagtitiis niya bilang ina. Gusto niyang iligtas ang bunso. Ngunit alam niyang hanggat hindi handa si Liza, mananatili itong nakakulong sa maling pagmamahal. Sa harap ng iba, madalas nakikitang magkakasama ang pamilya ni Norma. Sa mga kasal, binyag o pista, nakangiti sila sa larawan. Magkasama sa mesa, kunwari masaya't buo. Pero sa likod ng mga litrato, iba ang katotohanan. Isang inang alipin ng sariling dugo. Pag-uwi sa bahay matapos ang mga pagtitipon, siya ang bubungaran ng mga reklamo ni Veronica, ang pandalait ni Mario, at ang pag-iyak ni Liza. Sa tuwing tumitingin si Norma sa salamin, nakikita niya ang isang babaeng pagod na sa buhay, pati na ang buhok. Kulubot ang balat at puno ng pasa ang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang talikuran ang mga anak. Anak pa rin sila, kahit anong mangyari. Bulong niya gabi-gabi habang hawak ang rosaryong luma at kupas. "Basta ako, gagawin ko ang lahat para sa kanila." Ngunit lingid sa kaalaman ni Norma, ang kanyang mga anak ay hindi natututo. Habang siya ay nagsasakripisyo, sila na may patuloy na inuuna ang bisyo, luho at maling desisyon. At sa isang sulok ng kanyang isip, nagsisimula ng gumapang ang tanong. Hanggang kailan niya kakayanin? Hanggang kailan siya magiging alipin ng sariling dugo? Makulimlim ang kalangitan, tila may bagyo dala ng hangin. Sa lumang bahay na itinaguyod ni Aling Norma mula sa kanyang pawis at pagod bilang katulong sa Montemayor, nagtipon ang kanyang 3 anak at kani-kanilang mga asawa. Ang bahay na iyon na dapat sana'y simbolo ng kanyang sakripisyo ay matagal nang inaangkin ng panganay niyang si Veronica. "Kung tutuusin ni Nay, dapat sa amin na to." Mapanlait na bungad ni Veronica habang nakaupo sa bagong sofa na siya lang ang bumili. "Ako nag-aalaga ng bahay. Ako nagdadala ng mga bisita dito. Pero ikaw, amoy pawis, hindi ka na naglilinis ng sarili mo, nakakahiya ka." Tahimik lamang si Norma. Nakaupo sa gilid ng lumang bangkong, siya mismo ang nagpako noon. Hawak niyang laylayan ng kanyang duster, pinipilit huwag umiyak. "Anak, ito ang bahay na pinaghirapan ko. Dito kayo lumaki. Dito ko kayo inalagaan.
Paano mo masasabing wala na akong lugar dito? Ngunit si Mario ang agad na sumabat. Kung wala kang pera, inay, at wala kang maiaambag, wala ka rin karapatang manatili. Ang gastos-gastos mo, dapat matuto kang umalis na lang. May hawak pa itong bote ng beer. Lasing at galit. Si Liza, ang bunso, nakaupo lamang sa gilid. Hawak ang laylayan ng palda. Gusto niyang magsalita, pero agad siyang siniko ng asawa niya si Tonyo. Sumang-ayon ka na lang, bulong nito. Kung kakapihan mo pa nanay mo, ikaw rin ang pagbubuntungan ko mamaya. Nanginig si Liza at tumango na lamang. Luhaan. Alam ni Norma na gusto siyang ipagtanggol ng anak, pero mas malakas ang takot nito sa asawa kesa pagmamahal sa kanya. Hindi na si Norma ang nag-impake ng kanyang mga gamit. Mismo mga asawa ng kanyang mga anak ang kumuha ng mga lumang damit. Paboritong blusa, kupas na palda, pati ang rosaryong kay tagal niya ng hawak sa bawat gabi ng pagtitiis. Ipinagsiksikan ng mga ito sa isang lumang maleta, sabay ibinagsak sa paanan niya. Ayan, lahat yan ang sayo. Huwag ka nang babalik, ha? Panunudyo pa ng asawa ni Veronica. Hinila siya palabas ng bahay. Bahay na siya ang nagtayo. Pero ngayon, itinapon siya na parang pusa. Naglabasan ng mga kapitbahay at nagulat sa nakikita. May mga nagbulungan. May ilan pa ngang gustong makialam. Grabe, sariling ina pinalaya sa bahay na siya mismo nagpagawa. Bulong ng isang ale. Dapat i-report to sa barangay. Hindi tama to. Sabi pa ng isa. May lumapit kay Norma. Aling Norma, gusto mo bang tumawag kami sa kapitan? Hindi tama na agawin nila ang bahay mo. Ngunit mabilis siyang umiling. Pilit pinatatahimik ang mga tao. Huwag na, mga anak ko yan. Maliit na tampuhan lang to. Babalik din ako kapag kalmado na sila. Habang sinasabi niya iyon, nanginginig ang kanyang tinig at tuloy-tuloy ang luha sa kanyang pisngi. Alam niya sa puso niya, hindi na ito simpleng tampuhan. Ito'y pagtatakwil ng sariling dugo. Lumakad si Norma sa madilim na kalsada. Bitbit ang lumang maleta. Bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihigop ang lakas niya ng lupa. Sa ilalim ng pose ng ilaw, nasinayan niya ang sarili sa salamin ng nakaparadang jeep. Maputla, kulubot, at para bang basahan at tinapon lang dahil hindi na kailangan. Ganito na ba talaga ako? Isang ina pero tinuturing na pabigat? Bulong niya sa sarili. Muling nilingon ang bahay. Sarado ng mga bintana. Parang walang bakas na siya man lang ay naging bahagi noon. At sa loob, rinig pa niya ang tawanan ng kanyang mga anak at mga asawa. Parang nagdiriwang na nakataboy sila ng pabigat. Huminto siya, hawak ang rosaryo at muling pumatak ang luha. Panginoon, bigyan niyo ako ng lakas. Kahit sa mga anak ko, wala na akong halaga. Sana ipakita ninyo sa akin na may silbi pa ako sa mundo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit, nagsimula ang pinakamasakit na kabanata ng kaniyang buhay. Ang gabi ng pagtatakwil, hindi lamang sa kanya, kundi pati sa karapatan niyang manatili sa sariling buhay. Mabigat ang bawat hakbang ni Norma sa madilim na kalsada. Bitbit ang lumang maleta, pawisan at nanginginig ang tuhod. Gutom siya, hindi man lang nakakain ng hapunan at parang bawat galaw niya ay may dalang tinik sa dibdib. Habang lumalakad, umabot siya sa tulay na matagal niya nang tinahak pa uwi. Ngunit ngayong gabi, ibang pakiramdam ang dumapo sa kanya. Walang laman ng dibdib kundi sakit at kawalan ng halaga. Siguro, dito na matatapos ang lahat. Bulong niya habang nakatingin sa ilog na malakas ang agos. Kumakabog ang dibdib niya. Nanginginig ang kamay habang dahan-dahang umaakyat sa gilid ng tulay. Bago pa man siya tuluyang makatalon, isang kotseng itim ang biglang huminto sa tabi ng tulay. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng coat at may bitbit na attache case. Norma? Sigaw nito at sabay lapit at hawak sa braso niya. Huwag! Maawa ka sa sarili mo! Nagulat si Norma. Hindi inaasahang may makakakita sa kanya. Bitawan mo ako.
Wala na akong halaga. Mahinang tugon niya. Halos wala ng boses. Ngunit mahigpit ang kapit ng lalaki. Hindi totoo yan. Halika, sumama ka muna sa akin. Dahil sa sobrang gutom at pagod, nanghina ang tuhod ni Norma at nawalan siya ng malay. Agad siyang binuhat ng lalaki papasok sa kotse. Pagkaraan ng ilang oras, nagmulat ang mata si Norma sa isang maayos at malamig na kwarto. Malinis, may kortinang puti at may amoy kape sa gilid. Nasa gilid niya ang lalaki kanina. Nakilala niya bilang si Attorney Ricardo Alcantara, abogado ng pamilyang Montemayor. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nasa kondo ko. Pasensya ka na kung dinala kita dito. Pero nung makita kitang kamuntik ng tumalon sa tulay, hindi ko na hinayaang mapahama ka. Napayo ko si Norma, nahihiya. Pasensya na kung naging istorbo ako. Wala lang ako mapuntahan. Ngumiti si Ricardo, kumuha ng baso ng tubig at iniabot sa kanya. Hindi ka istorbo, Norma. Pupuntahan talaga sana kita sa iyong bahay. Nagulat siya. Pupuntahan? Bakit? Ibinaba ni Ricardo ang attache case at inilabas ang wallet ni Norma. Pasensya na. Kinuha ko ito para hanapin ang ID mo. Pero nang makita akong pangalan mo, hindi ako makapaniwala. Ikaw palang sinasabi sa akin ni Doña Felicidad bago siya pumanaw. Natigilan si Norma. Si Doña Felicidad? Tumango si Ricardo. Oo. Bago siya nawala, iniwan niya sa akin ang testamento. Ang sabi niya, may isang taong itinuring niyang kapatid sa puso. Isang babaeng tapat, masipag at may malasakit. Ang pangalan ay ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Norma. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ako? Binuksan ni Ricardo ang folder mula sa attache case at inilabas ang dokumento. Nakasulat doon ang huling habilin ni Doña Felicidad. Norma, mabagal na binasa ni Ricardo. Ikaw ang iniwanan ko ng lahat ng aking ipon. 75 milyong piso. Hindi dahil sa kailangan mo, kundi dahil ikaw ang karapat-dapat. Minahal kita na parang tunay na kapatid. Sana'y gamitin mo ito para sa ikabubuti ng mas marami. Nanginginig ang kamay ni Norma habang hawak ang dokumento. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Hindi totoo to. Paano mangyayari na ako? Isang dating katulong lang naman gagawin niya akong tagapagmana. Mahigpit ang tinig ni Ricardo. Hindi ka lang katulong sa mata ni Doña Felicidad. Ikaw ang kapatid na hindi siya nagkaroon. Ikaw ang taong hindi siya iniwan kahit na kailan. At ngayon, ikaw ang tagapagmana ng lahat ng kanyang pinagpaguran. Pumatak ang luha sa pisngi ni Norma. Matagal niya nang naramdaman na wala na siyang halaga, na kahit sa sariling mga anak ay pabigat lang siya. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng dokumento at ng abogado, naramdaman niyang may taong naniniwala sa kanya hanggang sa huli. Norma, dagdag pa ni Ricardo, huwag mong isipin na pabigat ka. Ikaw ang iniwan ng Donya ng kanyang buong tiwala. May misyon ka pa. Hindi pa tapos ang lahat. Huminga ng malalim si Norma. Ramdam ang bigat na unti-unting nababawasan. Sa gitna ng sakit at pagtatakwil ng mga anak, may liwanag palang naghihintay sa kanya. Isang lihim na magbabago sa lahat. At sa gabing iyon, muling sumibol ang pag-asa sa puso ni Aling Norma. Pag-asa na matagal niya nang inakalang namatay kasama ng kanyang dignidad. Ngunit hindi niya alam, ang liwanag na ito ay magdadala rin ng panibagong laban at mas matinding unos. Kinabukasan matapos ang gabing halos tapusin ni Norma ang kanyang buhay, maagang dumating si Attorney Ricardo sa kanyang kondo. May dala itong makapal na folder at isang maliit na recorder. Norma, bungad niya, handa ka na ba sa laban? Ngayon na magsisimula ang pinakamahirap na parte. Tahimik lamang si Norma, hawak ang tasa ng kape. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o dapat maging masaya. Laban?
Para saan? Umupo si Ricardo sa tapat niya. Para sa karapatan mo. Nalaman na ni Ramon ang tungkol sa testamento. At ngayon, ginagawa niya ang lahat para palabasin na peke ito. Hindi nagtagal, sumabog sa radyo at dyaryo ang balita. Isang dating katulong di umano'y tagapagmana ng 75 milyong piso. Peke raw ang dokumento ayon kay Ramon Montemayor, ang nag-iisang anak ng Donya. Sa palengke, pinag-uusapan ng pangalan ni Norma. Uy, may katulong daw na magmamana ng milyon? Totoo kaya yun? Bulong pa ng isang tendera. Nako, siguradong palabas lang yan. Sino bang Donyang mag-iiwan ng pera sa katulong? Sagot pa ng isa. Sa baryo ni na Veronica, Mario at Liza, nabalitaan din nila ang chismis. Ngunit dahil hindi nakapangalan si Norma sa unang ulat, nagkibit-balikat lamang sila. Ay swerte naman ang katulong na yun. Kung ako yon, aba, jackpot na. Natatawang sabi pa ni Veronica. Baka gawa-gawa lang yan. Kung totoo man, sana naman si inay yun. Pero walang swerteng ganun ang nanay natin. Dagdag pa ni Mario. Tahimik lamang si Liza, pero sa loob-loob niya, may kaba siyang nararamdaman. Dumating ang araw ng unang hearing. Kinakabahan si Norma habang papasok sa korte. Nakasuot siya ng simpleng barot saya. Samantalang si Ramon ay dumating na may mamahaling coat. Bitbit ang mga kilalang abogado at reporters. Isa lang siyang katulong at wala siyang karapatan. Sigaw ng isa sa kampo ni Ramon. Ngunit tumayo si Ricardo na matatag. May ebidensya kami na si Doña Felicidad mismo ang pumirma at nagsulat. Hindi ito peke. Ipinakita niya ang mga sulat kamay ni Doña. Mga liham kung saan paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Norma. Tinatawag pa itong kapatid sa puso. Inilabas din ang mga larawan mula dekada 70 hanggang taong 2000. Kung saan si Norma ay laging nasa tabi ng pamilya. Nasa kasal, pista at ibang okasyon. Tumayo rin ng ilang dating kasambahay bilang testigo. Oo, totoo po. Si Aling Norma ang pinakamalapit kay Donya. Siya ang itinuring na kapatid. Sa loob ng ilang buwan, nagpatuloy ang laban. Halos lingguhan ang pagdinig. At bawat balik ni Norma sa korte ay para siyang pinapako sa krus ng mga chismis at tingin ng mga tao. Sigurado pang hindi lang siya manggagamit? Tanong ng isa sa gallery. Kung siya talaga, aba dapat lang. Sagot naman ng isang matanda habang nakaupo sa gilid. Napapahawak si Norma sa kanyang rosaryo. Sa bawat ama namin, hinihiling niya na sana'y manalo hindi dahil sa pera, kundi para ipakita na may halaga pa siya bilang tao. Hanggang dumating ang araw ng desisyon, nasa courtroom ang lahat. Si Ramon ang kanyang mga abogado at si Norma na nanginginig ang tuhod. Tumayo ang hukom, bitbit ang makapal na dokumento. Matapos ang pagsusuri sa lahat ng ebidensya at testimonya, idinideklara ng korte na ang testamento ni Doña Felicidad ay tunay at may bisa. Ang formal na tagapagmana ng kanyang 75 milyong piso ay si Mrs. Norma Villarreal. Nagulat ang mga media, sabay sigawan sa loob ng korte. Si Ramon ay namutla at nagwala. Hindi pwede, niloko niyo ako. Ngunit si Norma tahimik lamang. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Hindi dahil sa pera makukuha niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, pinatunayan ng batas at ng Diyos na may halaga siya. Ilang araw matapos ang desisyon, iniabot ni Ricardo ang tseke sa kanya. Norma, eto na. Sa'yo na ang lahat. Simula na ito ng bagong buhay mo. Hawak ang tseke, halos mabitawan ni Norma dahil sa bigat ng emosyon. Salamat, attorney. Pero pakiusap, huwag muna natin ipaalam sa mga anak ko. Alam kong gagamitin lang nila ulit ako. Tumango naman si Ricardo, may paggalang sa desisyon niya. Oo naman, Norma. Sa tamang panahon. Ngayon, ikaw muna ang magpasya kung paano magagamitin ang biyayang ito.
At sa gabing iyon, habang nakaupo si Norma sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kondo, itinabi niya ang tseke sa loob ng lumang Biblia. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi pera ang nakita niya, kundi pagkakataon. Ang unang hakbang para muling mabuo ang sarili at patunayan na hindi siya pabigat, kundi isang babaeng may halaga. Tahimik ang umaga sa maliit na inuupahang bahay ni Aling Norma sa tabi ng palengke. Hindi ito kasing ganda ng dati niyang bahay na inangkin na Veronica, Mario at Liza. Ngunit sapat na para may masilungan siya. Malinis ang sahig, may maliit na altar sa sulok, at sa dingding nakasapit ang lumang orasan na palaging huli ng 5 minuto. Sa kabila ng simpleng buhay, kontento na si Norma. Nakaupo siya sa bangko, naglalabas sa maliit na batya, habang nakikinig sa ingay ng mga kapitbahay na nagbebenta ng gulay sa labas. Ngunit biglang huminto ang isang mamahaling kotse sa tapat ng kanyang bahay. Bumaba si Veronica, nakasuot ng makintab na damit, dala ang kanyang mamahaling bag at naka-high heels pa. "Inay," bungad ni Veronica, pilit na malambing ang tono. "Kailangan ko lang ng tulong. May business proposal ako. Luxury spa chain sa Makati. Siguradong kikita ito, pero kailangan ko ng kapital. Pwede bang magpahiram ka?" Napatigil si Norma sa paglalaba at napatingin sa anak. "Veronica, ilang beses na ba kitang tinulungan noon? Ngunit nalugi lahat ng negosyo mo." "Anak, baka panahon na para maghanap ka ng siguradong trabaho. Hindi puro luho at pangarap." Umangat ang kilay ni Veronica. "So ayaw mo akong tulungan? Inay naman, ano bang klaseng ina ka? Ang hina mo na masuportahan ako." Nang mariing tumanggi si Norma, biglang nagwala si Veronica. Sa harap ng mga kapitbahay na nagtitinda ng gulay at naglalaro ang mga bata, ay sumigaw siya. "Wala ka namang silbing nanay. Dapat nga pinalayas kita noon pa. Nakakahiya kang ina. Amoy pawis na, amoy pulube. At nakakahiyang katulong ka lang." Napatigil ang mga tao. Ang ilan ay napabulong. "Grabe namang anak yun." Wika ng isang tendera. "Kapal naman ng mukha. Nakikitira na nga lang sa bahay ng kanyang ina. Ngayon siya pang nagwawala." Dagdag pa ng isa. Ngunit lalo pang tumaas ang boses ni Veronica. Tinuro pa ang kanyang ina at nagpatuloy. "Kahit kailan, hindi mo ako tinulungan maging matagumpay. Kaya ako ganito, dahil wala akong matinong nanay." Tahimik lamang si Norma. Pinipigilan ang sarili na sumagot. Hawak niyang rosaryo na nakatago sa bulsa ng kanyang duster. Sa loob-loob niya, nagdarasal siya. "Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ko kaya makipagsigawan. Kayo nang bahala." Tinalikuran niya si Veronica at pumasok sa loob ng kanyang maliit na bahay. Naiwan si Veronica na galit na galit. Sinisigawan siya kahit wala nang sumasagot. Sa kanyang maliit na kwarto, naupo si Norma sa gilid ng kama at humagulgol. "Paano ba ako naging ganitong klaseng ina? Bakit kahit anong sakripisyo kulang pa rin sa kanila?" Ngunit paglipas ng ilang sandali, pinahid niya ang kanyang luha. Hawak ang dokumentong iniwan ni Ricardo, bumulong siya. "May dahilan kung bakit akong pinili ni Doña Felicidad. Hindi pera ang sukatan, kundi tiwala. May plano ang Diyos." Samantala sa labas, nagpatuloy si Veronica sa pagyayabang. Ngunit napansin niyang hindi na siya tinitingnan ng mga tao tulad ng dati. Ayan ang sosyalera na anak ni Aling Norma. Ang ganda ng bihis pero sama ng ugali. Bulong ng isang ali. "Kung ako ang nanay niya, nako, matagal ko nang pinutol ang relasyon sa ganyang anak." Sagot ng isa pa. Ngunit hindi iyon pinansin ni Veronica. Ang nasa isip lang niya ay kung saan siya kukuha ng pera para sa kanyang spa business. Ngunit unti-unti nababasag na ang maskara niya sa mata ng ibang tao. Kinagabihan, muling naupo si Norma sa harap ng kanyang maliit na altar. Tahimik siyang nagdarasal. Sa kabila ng lahat ng sakit na tinamo mula kay Veronica, pinili niyang magtimpe. "Hindi sila kaaway, Panginoon.
Mga anak ko pa rin sila. At darating ang panahon, makikita rin nila ang katotohanan. At doon natapos ang araw. Isang anak na nilamon ng ambisyon at isang ina na piniling manahimik at magtiwala sa tamang oras ng hustisya. Sa isang madilim na sugalan sa likod ng palengke, nakaupo si Mario sa isang lamesa. Pawis na pawis at nanginginig ang kamay. Nakapila ang baraha, may makapal na usok ng sigarilyo at ang mga kalaban niya ay puro matatandang sanay na sa laro. "All in ako!" sigaw niya. Halos wala nang isip kung ano ang pustahan. Ngunit ilang sandali lang itinapon ng kalaban ng baraha at sabay-sabay na nagtawanan. Natalo na naman si Mario. "Pare, ubos ka na. Magbayad ka na ng utang mo." Sigaw ng isang loan shark na nakatayo sa gilid. May tato sa leeg. "Sandali lang, may pera ko bukas," sagot ni Mario na nanginginig. Pero hinila siya ng lalaki sa kwelyo. 6 na buwan ka nang nangungutang. Kung wala kang maibabayad bukas, kukunin na lang namin ang ibang mahalaga sa'yo. Kinagabihan umuwi si Mario, lasing at galit. Nakaupo sa sulok ang kanyang mga anak, sina Carlo at Mia. Payat at tahimik, naglalaro ng perasong laruan. Napatingin siya sa kanila at isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya. Kung wala na akong pera, baka sila na lang ibenta ko. Malaking kita sa organ trade. Bulong ng kanyang demonyong isip. "Carlo, Mia, hali nga rito." Malamig yung wika. Lumapit ang mga bata. Nanginginig. "Papa, gutom na po kami. Wala pa po kaming hapunan." Mahina ang boses ni Mia. Napabuntong hininga si Mario. "Bukas may pagkain na kayo. Pero ibebenta ko muna ang mga kidney ninyo." Habang nakatulog si Mario sa kalasingan, palihim na kinuha ni Carlo ang cellphone ng ama mula sa bulsa. Nanginginig ang kamay. Tinawagan niya ang numerong matagal na nilang tinandaan. Ang kanilang Lola Norma. "Lola, tulungan mo kami." Garalgal na boses ni Carlo sa kabilang linya. "Ibebenta kami ni Papa. Ayaw na po namin sumama sa kanya. Takot na po kami." Nagulat si Norma. Halos mabitawan ang telepono. "Anak, nasan kayo ngayon? Huwag kayong aalas, parating na ako." Agad siyang tumawag kay Attorney Ricardo. "Ricardo, kailangan ko ng tulong mo. Nasa panganib ang mga apo ko." Hindi nagtagal dumating si Ricardo, kasama ang 2 tauhan niya sa harap ng bahay ni Mario. Tahimik nilang pinasok ang loob at nadatna ng mga bata na nakatago sa ilalim ng mesa, nanginginig at umiiyak. "Halika na, Carlo, Mia, ligtas na kayo." Bulong ni Ricardo habang inaakay sila palabas. Si Mario tulog pa rin sa sahig. Walang kamalay-malay na nawawala na ang kanyang mga anak. Dinala nila ang mga bata kay Norma, na halos maiyak na sa tuwa nang makita ang mga apo. "Mga apo ko, huwag kayong matakot. Andito na si Lola. Hindi ko kayo pababayaan." Yumakap ang 2 sa kanya. Mahigpit at para bang doon lang sila tunay na ligtas. Kinabukasan nang magising si Mario, natuklasan niyang wala na ang kanyang mga anak. Nagwala siya. Binasag ang mesa at halos sirain ang buong bahay. "Norma!" sigaw niya. "Ikaw ang kumuha sa mga anak ko. Kung binigyan mo lang ako ng pera, hindi ko sana gagawin to." Agad siyang nagtungo sa inuupahang bahay ng ina at doon nagwala sa labas. "Ibalik mo sa akin ang mga anak ko, Norma. Wala kang karapatan." Lumabas si Norma. Bitbit sina Carlo at Mia sa likod niya. Tahimik niyang sagot. "Mario, hindi mo na sila mababalik kung sarili mong bisyo ang pipiliin mo. Hindi sila para gawing puhunan sa sugal. Mga anak mo sila. Hindi bagay na pwedeng ibenta." Nang subukan niyang magbanta ng kaso, agad siyang sinabihan ng katotohanan ni Ricardo. "Mario, kapag isinampa mo yan sa korte, lalabas lahat ng record mo. Mga kaso ng pananakit, sugal at utang sa mga loan shark. Sigurado ka bang kaya mong ipaglaban yan?" Hindi makasagot si Mario. Alam niyang talo siya. Sa halip, umalis siyang galit. Nagsisisigaw at nagmumumura sa kalsada.
habang pinagmamasdan siya ng mga kapitbahay na nangingilabot sa kanyang inasal. Sa loob ng bahay, napaupo si Norma sa upuan. Yakap ang kanyang mga apo. Panginoon, bakit na ganito ang anak ko? Paano niya nagawang ipagbili ang laman loob ng sarili niyang mga anak? Humikbe si Mia. Lola, ayaw na namin bumalik kay Papa. Dito na lang po kami. Hinaplos ni Norma ang buhok ng mga apo at mariing nangako. Oo mga apo, dito na kayo kay Lola. Hindi ko na kayo pababayaan kahit kailan. At doon, unti-unting nabuo ang isang bagong laban para kay Norma. Hindi lang para sa kanyang karapatan bilang tagapagmana, kundi bilang tagapagtanggol ng mga inosenteng buhay na isinilang mula sa dugo ng kanyang sariling anak. Tahimik ang isang hapon sa barangay nang biglang gumulantang ang balita. Isang buy-bust operation ang isinagawa sa isang lumang apartment sa May Eskinita. Isa sa mga nahuli ay isang babaeng payat, namumugto ang mata at nanginginig sa takot. Si Liza, ang bunso ni Aling Norma. Sa gilid ng kalsada nakatayo ang mga kapitbahay na nag-osyoso. Si Liza yun ah, anak ni Aling Norma? Aba hindi ko akalain. Bulong ng isa. Dealer daw ng droga? Grabe, pati ba naman siya nasangkot? Dagdag pa ng isa. Habang isinakay si Liza sa police van, umiiyak siya. Humihingi ng tulong. Tonyo, nasaan ka na? Tulungan mo ako. Ngunit wala si Tonyo. Sa halip, isa sa mga pulis ang nagsabi. Miss, tinuro ka ng asawa mo. Sabi niya ikaw ang kontak. Siya? Nakatakas na. Ilang oras lang matapos ang operasyon, naglabasan na ang balita sa radyo at social media. Babaeng dealer, timbog sa buy-bust. Ayon sa pahayag ng asawa, ang inaumano ang utak ng operasyon. Agad na nadawit ang pangalan ni Aling Norma. Sa palengke, narinig niya mismo ang bulungan. Si Norma raw ang utak? Diyos ko, siya pa? Di ba matagal nang pinalayas yan sa kanila? Baka totoo kaya siya siguro nakatulong noon sa mga anak niya. Nanlabig si Norma sa narinig. Hindi niya na alam kung ilang beses ang nilagyan ng mantsa ang kanyang pangalan. Kinabukasan, pinatawag si Norma sa presinto para sa investigasyon. Kasama niya si Attorney Ricardo na siyang nagbigay ng lakas ng loob. Aling Norma, bungad ng hepe. Lumabas sa salaysay ni Tonyo na ikaw raw ang nag-utos kay Liza na magbenta ng droga. Anong masasabi mo rito? Huminga ng malalim si Norma. Sir, hindi ko na po nakakausap si Liza ng matagal na panahon. Kung may kasalanan man siya, hindi ko po yun alam. Hindi ko po kayang itulak ang anak ko sa masamang gawain. Nagsalita si Ricardo. Nasa amin ang mga ebidensya na si Aling Norma ay walang kinalaman. Ang mga text messages sa tawag ay lahat nakalink kay Tonyo. Wala ni isang mensahe o record na nagdudugtong kay Norma dito. Pagkatapos ng ilang oras sa pagsusuri, lumabas ang resulta. Malinis si Norma. Negatibo ang pangalan niya sa lahat ng kaso. Ngunit si Liza, tuluyang kinasuhan at ikinulong. Dinalaw ni Norma ang anak sa kulungan. Nakaupo si Liza sa loob ng selda. Nakasuot ng orange na uniform at tila wala ng lakas. Nang makita ang ina, agad siyang lumapit. Hawak ang rehas. Inay, iyak ni Liza. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Natakot ako kay Tonyo. Mahal ko siya. Kaya kahit mali, sinunod ko na lang. Naluha si Norma, pero pinilit maging matatag. Anak, ilang beses kitang binalaan. Ilang beses na kitang sinabihan na iwanan mo na siya. Pero pinili mo pa rin siya kaysa sa sarili mong kinabukasan. Pasensya na, inay. Humagulhol si Liza. Mahal ko kasi siya. Baka magbago rin siya. Umiling si Norma. At doon bumigay ang luha. Anak, walang pag-ibig sa taong kaya kang ituro para siya'y makaligtas. Hindi iyon pagmamahal. Isa lang yung bitag na bumihag sa'yo. Sa labas ng selda nakatayo si Ricardo. Sa kabilang banda, may isa pang pulis na pabulong na nagsabi. Si Tonyo hindi pa rin namin mahuli. Para siyang anino, mabilis magtago. Pero huwag kayong mag-alala, may kaso na siya. At kahit saan man siya magpunta, hahabulin namin.
Nanginginig si Norma. Kung hindi niya kayang panindigan ang ginawa niya, sana man lang tigilan niya ang anak ko. Ngunit sa puso niya, alam niyang matagal pang hihilumin ng sugat na iniwan ni Tonyo. Pag-uwi, tahimik lamang si Norma. Hawak niya ang rosaryo, nakaupo sa kama habang iniisip ang mga nangyari. Panginoon, bulong niya, hindi ko alam kung gaano pa katagal ang kaya kong tiisin. Pinalayas ako, pinahiya. Ngayon naman dinadamay sa kasalanan ng bunso ko. Pero hindi ako susuko. Sana isang araw ay magising si Liza. Nakatulog siya na may luha sa pisngi. Ngunit sa kanyang dibdib, dala niya ang pag-asa na balang araw, magigising ang kanyang bunso at makikita ang katotohanan. Hindi kailanman siya iniwan ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya para dalawin muli si Liza. Dinala niya ng pagkain at gamot. Sa bawat tingin niya sa anak na nakakulong, parang binabarena ang kanyang puso. Kung kaya ko lang akuin lahat ng kasalanan mo, gagawin ko. Bulong niya habang nakatingin kay Liza sa loob ng selda. Pero hindi pwede. Dapat mong pagbayaran ng mali mong desisyon. At sana, dito ka magising. Tahimik lamang si Liza, umiiyak at niyakap ang sarili. At sa pag-alis ni Norma sa kulungan, nagdesisyon siya. Hindi niya hahayaang maulit sa kanyang mga apo ang parehong kapalaran. Kahit gaano kasakit, pipiliin niyang huwag makaalam sa kaso ng anak. Dahil alam niyang iyon ang kabayaran ng maling landas na pinili nito. Matapos ang lahat ng sakit na naranasan niya sa kamay ng sariling mga anak, isang araw ay dinala ni Attorney Ricardo si Aling Norma pabalik sa probinsya ng San Domingo, kung saan siya pinanganak at lumaki. Sa biyahe, habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan, ramdam ni Norma ang halo-halong emosyon. Takot, kaba, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Norma, bungad ni Ricardo, dito ka magsisimula ulit. Malayo sa intriga, malayo sa mga anak mong nananakit. Dito makikilala ka bilang ikaw, hindi bilang papikat. Ngumiti si Norma, may bahid ng luha. Siguro nga, Ricardo, baka dito ko makita ang bagong dahilan para mabuhay. Ilang linggo matapos makapagsimula, tahimik na bumili si Norma ng maliit na lupa sa gilid ng bayan. Doon nagpatayo siya ng isang multi-purpose hall na yari lang sa hollow blocks at yero. Sa labas ay may maliit na karatolang nakasulat, Puso't Dangal Foundation. Dito niya sinimula ng kanyang misyon. Araw-araw may libreng lugaw para sa mga batang gutom. May mga libreng gamit pang eskwela na pinapamahagi mula sa pondo ng testamento ni Doña Felicidad. At higit sa lahat, binibigyan niya ng trabaho ang mga walang hanap buhay. Mula sa pag-aalaga ng lupa, pagluluto, hanggang sa pagtuturo ng mga bata. Sa simula nagulat ang mga taga San Domingo. Sino ba yung matandang babae na yan? Akala ko katulong lang. Usisa ng isa. Bakit parang siya pang tumutulong sa atin? Sagot naman ng isa pang alip. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang tingin nila kay Norma. Sa tuwing may nagugutom, siya ang nagbibigay ng pagkain. Kapag may batang walang pambayad sa school project, siya ang nag-aabot ng tulong. Isang araw, lumapit ang batang si Jairo na dati palaboy sa palengke. Lola Norma, salamat po ha. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapag-aral. Hinaplos ni Norma ang buhok nito at gumiti. Anak, basta mag-aral kang mabuti. Balang araw, ikaw naman ang tutulong sa iba. Sa kabila ng yaman na hawak niya, pinili pa rin ni Norma na mamuhay ng simple. Nakablaus lang siya at lumang palda tuwing pumapasok sa foundation. Ngunit sa kanyang tindig, pagdadala ng sarili, halatang may dignidad at marangal na puso. Hindi perang magpapakilala sa akin, bulong niya minsan kay Ricardo. Kung sino ako, iyon ang makikita nila. Hindi kung anong laman ng bulsa ko. Habang lumalaki ang foundation, dumadami rin ang mga taong humahanga sa kanya. Sa barangay hall, pinuri siya mismo ng kapitan.
Aling Norma, ikaw na yatang ina ng bayan dito sa San Domingo. Maraming buhay ang nagbago ng dahil sa'yo. Namula siya sa hiya. Nako, Kapitan, huwag niyo akong tawagin ganon. Ginagawa ko lang ang dapat. Ngunit hindi maitatanggi. Ang pangalan ni Aling Norma ay kumalat sa buong bayan. Hindi bilang dating katulong, kundi bilang simbolo ng pag-asa. Ngunit kahit abala sa pagtulong, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang mga anak. Sa tuwing nakikita niya si Carlo at Mia na masaya sa piling niya, ang iisip niya, bakit hindi ganito ang mga anak ko? Bakit hindi nila ako kayang mahalin tulad ng mga batang to? Madalas sa gabi habang nakaupo sa veranda ng kanyang maliit na bahay, kinakausap niya ang sarili. Siguro darating din ang panahon. Kapag nakita nila na kaya kong bumangon, baka matauhan sila. At sa kanya hahawakan ng rosaryo. Sabay bulong. Sa ngayon, Panginoon, salamat. Hindi pa pala tapos ang misyon ko. Isang Sabado, nag-organisa ang foundation ng libreng feeding program. Higit 100 bata ang pumila. Bitbit ang kani-kanilang mangkok. Habang naglilingkod si Norma ng lugaw, nilapitan siya ng isang inay. Aling Norma, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Dati po wala kaming makain. Ngayon kahit papaano may lakas ng mga anak ko. Ngumiti lang siya. Huwag na akong pasalamatan. Kung talagang gusto niyong suklian, palakihin niyo ang mga anak niyo ng may dangal. Iyon ang pinakamalaking balik sa akin. At doon, ramdam ng lahat ang taos-pusong pagmamahal ni Norma. Hindi siya nakilala dahil sa milyong-milyong piso, kundi dahil sa puso at malasakit na hindi matutumbasan ng salapi. At sa katahimikan ng probinsya, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Aling Norma. Ang kanyang lihim na pagbabalik, hindi bilang basahan ng lipunan, kundi bilang ina ng bayan na muling bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Maaliwalas ang umaga sa bayan ng San Domingo. Sa harap ng maliit na hall ng Puso't Dangal Foundation, nakapilang mga bata na may bitbit na mangkok at tabo. Nakasuot si Aling Norma ng simpleng puting blouse at bulaklaking palda. Nakangiti habang isa-isang nilalagyan ng sopas ang mga hawak ng mga bata. Sa gilid may nakatambay na isang lalaking mamamahayag na nagbabakasyon lang sa bayan. Hindi niya maiwasang kunan ng litrato ang eksena. Sa kanyang kamera kitang-kita ang genuine na ngiti ni Norma at ang mga batang masayang kumakain. Ipinost niya ito sa kanyang blog at social media account na may caption, "Dating kasambahay, ngayon isang ina na ng bayan. Kilalanin si Aling Norma ng San Domingo." Ilang oras lang libo-libong shares at comments ang sumabog online. Grabe ang bait ni Lola Norma. Hindi pala lahat ng mayaman galing sa pang-aapi. Siya, pinili pa ring tumulong. Saludo ako. Sana all ganyan. At hindi nagtagal kinuha ng mga news outlets ang kwento. Lumabas siya sa telebisyon at dyaryo. Dating katulong, Philanthropist of the Year. Sa awarding ceremony sa Maynila, halos hindi makapaniwala si Norma nang tawagin ang pangalan niya. Sa harap ng maraming tao, tinanggap niya ang tropeyo. "Hindi po ako magaling na tao," sabi niya sa kanyang maikling talumpati. "Ginagawa ko lang po ang dapat. Ang ibalik ang kabutihang ibinigay sa akin." Samantala, sa isang maliit na sala sa Makati, nanonood si Veronica ng balita. Halos mabasag ang hawak niyang cellphone. Siya? Philanthropist of the Year? Kami, ni Singkong Duling hindi niyo ibinigay. Lahat ng tulong sa iba niya binubuhos. Si Mario na nakatambay sa sugala napanood din ang balita mula sa TV na nakasabit sa dingding. Pambihira. Kung ibinigay lang niya sa akin ng pera, baka ako rin ang sikat ngayon. Pero hindi. Sa mga pulubit batang kalye niya ibinuhos. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat!
Shoutout nga pala kina Annabelle Gabin from Lawaan 1, Talisay City, Cebu. Username Mirna from Antique. At June Roman from US Naval Base, Guantanamo Bay, Cuba. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Si Liza sa selda, tahimik lamang habang pinapanood ang maliit na TV ng mga preso. Napaluha siya. Hindi dahil sa inggit kundi dahil sa sakit. Nakaramdam siya na tunay na anak ay iniwan ng sariling ina. Sa kabilang banda, sa isang magarang opisina sa Maynila, halos mabasag naman ang baso ni Ramon Montemayor nang makita ang balita. Siya? Philanthropist of the Year? Aba, ako ang dapat na nandun. Ako ang tunay na Montemayor at hindi siya. Lumapit ang kanyang PR manager. Sir, kailangan nating gumawa ng hakbang. Baka masapawan ang pangalan ninyo. Naggit-ngit si Ramon. Sirain ninyo ang foundation niya. Sabihin ninyong front lang yan ng anomalya. Gumamit kayo ng media. Bayaran ninyo ang mga reporter. Hindi siya pwedeng maging bida habang ako'y napapahiya. Kinabukasan, lumabas ang ilang artikulo online. Pusot Dangal Foundation ginagamit lang daw para sa money laundering. Dating katulong, posibleng scammer. Nagulat si Norma nang mabasa ito. Nakaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang dyaryo, habang ang ilang volunteers ng foundation ay kabadong-kabado. Ma'am, paano to? Baka mawalan ng donors ang foundation. Ngunit ngumiti lamang si Norma, payapa. Wala tayong dapat ikatakot. Kung malinis ang konsensya natin, ang Diyos ang magtatanggol sa atin. At hindi nga nagtagal, sunod-sunod ang mga mensahe ng suporta sa social media. Fake news yan. Ako mismo tinulungan ng foundation. Hindi yan totoo. Ako scholar ni Aling Norma. Kung scam yan, sana matagal na ako nagutom. Pero dahil sa kanya, buhay pa ako. Naging mas malakas ang panig ni Norma kesa sa paninira ni Ramon. Sa halip na bumagsak, mas lalo pang dumami ang gustong tumulong at mag-donate sa foundation. Dumami ang volunteers, lumaki ang feeding programs at mas maraming batang napasok sa eskwela. Isang gabi, habang nakaupo si Norma sa harap ng kanyang maliit na altar, tahimik siyang nagpasalamat. Panginoon, salamat sa pagdepensa sa akin. Hindi ko man kayang ipagtanggol ang sarili ko. Kayo na ang gumawa ng paraan. At sa bawat pagpatak ng oras, lalong tumibay ang pangalan niya sa puso ng mga tao. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa malasakit. Lumipas ang 3 taon wala na magsimula ang Pusot Dangal Foundation sa buong San Domingo. Halos lahat ng bata ay nakakapasok na sa eskwela at maraming pamilya ang may trabaho. Si Aling Norma ay kinilala hindi lamang sa bayan, kundi sa buong bansa bilang ina ng bayan. Samantala sa Maynila, nagtipon ng 3 magkakapatid, sina Veronica, Mario at Liza, sa isang maliit na restaurant. Hindi ito mamahalin gaya ng dati nilang gustong kainan. Ito ay isang ordinaryong karinderya sa tabi ng kalsada. Tahimik silang kumakain, ngunit halata ang bigat ng loob sa kanilang mga mukha. Si Liza ang unang nagsalita habang pinupunasan ng luha. Kung hindi lang natin siya pinalayas noon, baka kasama tayo ngayon sa yaman niya. Baka hindi ako nakulong. Baka maayos pang buhay ko. Sinundan siya ni Mario. Galit na galit ang tono. Ang tanga natin. Ang laki ng 75 million. Kung pinahalagahan lang natin siya kahit kaunti, baka nakikinabang na din tayo ngayon. Pero anong ginawa natin? Tinapon natin siya na parang pusa. Napatingin sila kay Veronica. Tahimik siya noong una, pero hindi na rin nakapagtimpe. Nakakahiya. Sarili nating ina itinuring nating basahan. At ngayon, siyang tinitingala ng lahat. Samantalang tayo, pinagtatawanan.
Habang nag-uusap, dumaan ang waiter, dala ang dyaryo. Nakalathala sa front page ang larawan ni Norma kasama mga scholar ng foundation. Nakangiti at may nakasabit na medalya sa leeg. Pusat Dangal Foundation, lumaki pa. Higit 200 scholars nagtapos ng kolehiyo. Pinasa ni Mario sabay hampas sa mesa. Kakainis. Puro ibang taong tinutulungan. Pero tayo, sariling dugo, iniwan niya. Iniwan? Balik ni Veronica. Tayo ang unang nang-iwan sa kanya. Tayo nagpalaya sa kanya. Pero, tumigil siya sandali at may ngiti ng paninindang. Baka pwede pa nating balikan. Baka kaya pa nating makabawi. Nagkatinginan silang tatlo. Unti-unting nabuo ang isang mapanganib na ideya. Magpanggap tayo nagbago. Suhestyon ni Veronica. Lumuhod tayo sa kanya. Sabihin natin nagsisisi na tayo. At kapag naniwala siya doon tayo mag-uumpisa. Dagdag pa ni Mario. Kuhanin natin ang loob niya. Pati foundation baka sakaling mapasok pa natin. Ngumiti si Veronica. Malupit ang kislap ng mata. Hindi na siya ina sa paningin ko. Bangko na siya. Kung hindi tayo makikinabang, masasayang ang pagkakataon. Habang pinaplano nila ito, may mga halong emosyon na lumitaw. Si Liza, bagamat nadadala ng kasakiman, may bakas naman ng tunay na pagsisisi. Pero paano kung hindi niya tayo tanggapin? Baka lalo lang tayo mapahiya. Si Mario naman ay walang pakialam. Wala namang mawawala kung ayaw niya, di mas malala ang itsura niya sa mga tao. Magmumukha siyang malupit na ina. Si Veronica matigas ang puso. Kaya na natin siyang manipulahin. Matanda na siya. Madaling maawa. Gamitin natin yon. Pagkatapos ng pulong nilang iyon, nagdesisyon na magkakapatid. Susugod sila sa San Domingo. Magpapakita ng pekeng pagsisisi at magpapanggap na handang bumawi. Habang pauwi, tahimik si Liza. Nakatingin sa labas ng jeep. Sa loob-loob niya, may kirot ng hiya. Inay, sana totoo na lang ang paglapit ko. Sana kaya kong ibalik ang respeto. Pero bakit ganito? Pera pa rin ang iniisip namin. Ngunit wala na siyang lakas ng loob para kontrahin sina Veronica at Mario. Sa huli, sumama na lang siya sa Agos. Samantala sa San Domingo, abala si Norma sa feeding program ng foundation. Nakasuot siya ng simpleng apron, bit-bit ang sandok at masayang pinagsisilbihan ng mga bata. Lumapit sa kanya si Jairo. Dating batang kalye na ngayon police cadet na. Inay, balita ko po uuwi rito ang mga anak ninyo. Baka gusto niyong paghandaan. Napatingin naman si Norma, bagyang napabuntong hininga. Kung totoo man, hindi ko alam kung anong mukhang ipapakita nila. Pero kahit ano pa mang mangyari, anak ko pa rin sila. Sa likod ng kanyang mga mata ay naroon pa rin ang sugat ng nakaraan. Pero may bahagyang pag-asa na baka sakaling totoo ang pagbabalik nila. Sa di kalayuan nakatayo sina Veronica, Mario at Liza. Pinagmamasa ng masayang eksena sa foundation. Ang dami niyong natutulungan. Wika ni Liza na halos mainggit sa nakikita. Mas marami tayong makukuha kapag nakapasok tayo sa buhay niya. Bulong ni Mario. Ngumiti naman si Veronica, puno ng kumpiyansa. Handa na ba kayo sa drama? Simula na ng palabas. At sa paglapit nila, bitbit ang mga peking luha at ngiti. Hindi alam ni Norma na isang bagong pagsubok ang darating. Hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa dugo na minsang nagtakwil sa kanya. Mainit ang araw nang dumating sa Puso't Dangal Foundation ng tatlong magkakapatid, sina Veronica, Mario at Liza. Nakaputi pa si Veronica, parang pupunta sa misa. Si Mario nakasuot ng barong na halatang hiniram lamang at si Liza nakayuko na parang nahihiya. Pagpasok nila sa hall, agad silang sinalubong ng mga mata ng volunteers at scholars. May halong pagtataka at kaba ang reaksyon ng mga tao. Alam ng lahat ang ginawang pagpapalayas at paninira ng magkakapatid sa kanilang sariling ina. Unang lumapit si Veronica. Umiiyak-iyak, hawak ang panyo, at marahan nagsalita. Inay, patawarin mo kami.
Nagkamali kami. Pinabayaan ka namin. Hinamak. Pero ngayon, bumabalik kami. Sana bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Sumunod naman si Mayo na nangingiyak kunwari. Oo, inay, mali kami. Ngunit pamilya pa rin tayo. Kung pwede lang ay muling magsimula tayo. At huling nagsalita si Liza. Mas totoo ang luha, ngunit halatang napipilitan. Inay, pasensya na. Natakot lang ako noon. Pero ngayon, gusto ko na talagang bumawi. Tahimik lamang si Aling Norma. Habang nakaupo sa harap nila, hindi na siya ang dating babae na madaling paikutin ng emosyon. Matatag ang kanyang tindig. Marangal ang kanyang pananalita. Alam niyo kung bakit kayo bumalik? Mabigat niyang tanong. Hindi dahil sa na-miss ninyo ako bilang ina. Bumalik kayo kasi alam ninyong may pera ako. Nagulat ang tatlo at natigilan. Hindi niyo naman ako gustong yakapin bilang ina. Dagdag pa ni Norma. Malamig ang boses. Gusto niyong yakapin ang bulsa ko. Pero hindi na ako martir na kilala ninyo noon. Ako na ngayon na isang babaeng may dangal. Hindi na alipin ang sarili kong dugo. Sa gilid tumayo si Jairo, ang dating batang kalye na ngayon police cadet na. Matapang ang tinig niya. Mawalang galang na po sa inyo. Huwag niyo nang lokohin si Aling Norma. Kung kami mismo na hindi niya kadugo, natuto kaming magmahal at gumalang sa kanya. Bakit kayo, ng mga anak niya, puro paninira at pag-abuso lang ang ginawa ninyo? Sumunod naman si Amara, ang dating ulila na ngayon nurse na. Ako walang magulang, pero si Aling Norma nagpalaki sa akin. Siya nagturo kung anong tunay na pamilya. Nakakalungkot isipin na kayo, na may dugong dumadalay sa kanya, ay hindi marunong magpahalaga. Tumayo rin si Calix, dating basurero na ngayon honor student. Kung tulong at sakripisyo ang usapan, kami na hindi niya anak ang nakakita at nakaramdam nun. Pero kayo, puro lang panggagamit at paninira. Hindi kayo ang kawawa. Siya. Nagbulungan ng mga tao sa loob ng hall. Lalong lumalim ang hiya at galit na nararamdaman ng mga kapitbahay at volunteers laban kina Veronica, Mario at Liza. Ang kapal naman ng mga mukha ng mga yan. Ngayon lang bumabalik dahil mayaman na si Aling Norma. Bulong ng isa. Dapat wag na silang tanggapin, ano? Wala man lang silang utang na loob. Sagot pa ng isa. Hindi na nakapagsalita si Veronica. Hawak-hawak ang panyo. Pinipilit niyang magpanggap. Pero lumalabas na ang tunay na kulay. Si Mario nagngingit-ngit sa loob pero walang magawa. Si Liza umiiyak na lang. Hindi malaman kung totoo o dahil lang sa kahihiyan. Tumayo si Norma hawak ang rosaryo sa kanyang palad. Mga anak, hindi ako galit. Pero hindi ko rin kaya magpanggap. Hanggat hindi totoo ang pagbabalik ninyo, hindi ko itatatanggapin. Hindi ninyo ako makukuha bilang bangko, kundi bilang ina. At yun ay kailanman hindi niyo pinahalagahan. Natahimik ang buong hall. Ang mga scholar sabay-sabay na pumalakpak, tanda ng pagsuporta sa kanya. Lumabas ang tatlo ng hall, nakayoko at walang nagawa. Sa labas si Mario ang unang nagbitaw ng galit. Hindi pa tapos to. Makakahanap din tayo ng paraan para makuha ang gusto natin. Tahimik lamang si Liza at patuloy ang pagluha. Si Veronica naman mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Kung hindi umubra ang drama, sa ibang paraan na lang. Hindi tayo pwedeng mawala ng parte sa kayamanan niya. At doon nagsimula ang panibagong pakana ng magkakapatid. Isang mas mapanganib na pagsubok para kay Norma. Hindi pa rin tumigil si Mario sa kanyang bisyo at kasamaan. Sa halip na magsisi matapos tagihan ng kanilang ina ang peking pagbabalik loob nila, lalo siyang naghanap ng paraan para makakuha ng pera. Sa isip niya, kung hindi ako bibigyan ni inay, kukunin ko sa ibang paraan. Alam kong mayaman siya. Isang hapon pumunta si Mario sa isang feeding program ng Puso't Dangal Foundation. Sa suot niyang simpleng polo at pantalon, nagkunwari siyang isa sa mga volunteers. Nakipag-usap siya sa ilang bata.
Ngiti-ngiti at palabiro. Alam niyo ba, bulong niya sa mga batang paslit. Ako ang tunay na anak ni Aling Norma. Kaya kung gusto niyo pang matulungan, sumama lang kayo sa akin. May mas malaking tulong akong ibibigay sa inyo. Ang ilang bata namang inosente at walang kamuwang-muwang, naniwala agad. Isinama niya sila palabas ng bayan. Bit-bit ang pangakong may libreng pagkain, damit at laruan. Sa isang lumang bodega sa gilid ng pier, naroon ang ilang kalalakihang hindi pamilyar sa mga bata. Nakasuot ng itim na may malalamig na tingin. Sila ang kontak ni Mario, isang sindikato ng human trafficking. Pare, sabi ng isa, ayos to mga bata mismo at galing pa sa foundation. Siguradong mataas ang presyo sa abroad. Gumisi si Mario. Sabi ko na nga ba, magagamit ko pa rin ang pangalan ng nanay ko. Hindi niya alam na may isang batang nakatakas at tumakbo papunta sa foundation para humingi ng tulong. Kinabukasan, sinalakay ng mga pulis ang bodega. Nanguna si Jairo, ang scholar na ngayon police cadet. Bit-bit ang barel. Sumugod siya kasama ang mga kasamahan. Mga bata, huwag kayong matakot. Ligtas na kayo. Sigaw ni Jairo habang pinapalabas ang mga naipit sa loob. Nagpupumigla si Mario nang arestuhin. Sandali, hindi akong utak nito. Si inay ang may pakana. Siya ang nagtago sa likod ng foundation. Nabigla si Jairo. Ano? Huwag mo ang idadamay ang taong nagligtas ng buhay ko? Ngunit patuloy si Mario sa pagsisisigaw. Kung hindi ako tutulungan ng nanay ko, isasama ko siya sa pagkakasangkot dito. Siya ang mastermind. Ilang oras lang, sumabog ang balita sa media. Pusot Dangal Foundation, sangkot daw sa human trafficking. Anak ng founder na si Mario, nahuli sa raid. Itinuro ang sariling ina bilang utak ng sindikato. Agad na kumalat ang intriga. Kahit walang malinaw na ebidensya, mabilis na kumapit ang chismis. Grabe, si Aling Norma pala? Hindi ko akalain. Bulong pa ng ilan. Baka kaya palang foundation niya bilis lumaki. Front lang pala yun. Dagdag pa ng isa. Sa kabilang dako, abat tenga naman ang ngiti ni Ramon Montemayor nang mabalitaan ng lahat. Ayos, buti na lang at bobo si Mario. Ginawa niyang trabaho para sa akin. Aniya habang kausap ang PR team. Palakasin ninyo ang balita. Sabihin niyong matagal nang ginagamit ang foundation para sa sindikato. Sirain ninyo ang pangalan ni Norma. Sa tulong ng pera at koneksyon ni Ramon, lalo pang kumalat ang pekeng balita. Maging ang ilang reporters ay nabayaran upang maglabas ng artikulong paninira. Isang gabi habang nakaupo si Norma sa kanyang maliit na sala, dumating si Ricardo dala ang mabigat na balita. Norma, may inilabas sa warrant of arrest laban sa'yo. Nadawit ka raw bilang mastermind ng sindikato? Nanlamig si Norma. Ako? Ricardo, wala akong kinalaman dito. Paano ko naman hahayaang masangkot ang foundation na pinaghirapan ko? Lumapit si Ricardo at hinawakan ng kamay niya. Alam ko, Norma. Pero malakas ang impluwensya ni Ramon. Kailangan nating maghanda. Sa labas ng bahay, naririnig na ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang ilan naniniwala pa rin sa kanya, pero mas marami na ang nagdududa. Baka totoo nga. Kaya siya biglang yumaman. Bulong pa ng isa. Sayang, akala ko pa naman mabuting tao siya. Sagot ng iba. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa harap ng altar. Hawak ang rosaryo, nanginginig ang kanyang tinig sa pagdarasal. Panginoon, bakit ganito? Wala na ba talagang katapusan ng paghihirap ko? Hindi ko na alam kung hanggang saan ko kayang tiisin pero alam niyo ang totoo. Wala akong ginawang masama. Kayo na po ang bahala. Habang pumapatak ang luha niya, pakiramdam ni Norma ay bumagsak muli ang buong mundo sa kanya. Lahat ng pinaghirapan niyang pangalan, muling gumuho dahil sa kasinungalingan ng sariling anak at galit ng kaaway. Maliwalas ang umaga sa Makati, ngunit sa condo unit na Veronica at Patrick, tila dumaan ang bagyo. Nakabukas ang pinto ng master's bedroom. At mula roon ay narinig ni Veronica ang mga impet na halakhak. Dahan-dahan siyang lumapit,
at nang silipin ng loob, bumungad sa kanya ang asawa, kasama ang isang babaeng mas bata, nakahiga sa kanilang kama. "Patrick!" sigaw ni Veronica, nagulat at puno ng puot. Nagulat ang dalawa. Mabilis na nagbihis. Ngunit imbes na mahiya, tumingin si Patrick sa kanya ng malamig. "Tama na, Veronica. Matagal ko nang hindi kayang makasama ka. Lahat ng negosyo natin nalugi dahil sa mga kapritsyo mo. Hindi na kita kayang pasanin habang buhay." Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. "Ang ibig mo sabihin, iiwan mo lang ako ng ganito?" Kinabukasan, dumating ang mga notice of closure sa kanyang spa business. Ang mga kliyente ay nag-pull out at ang mga investor ay umatras. Sunod-sunod na nagdatingan ng mga maniningil ng utang. "Ma'am, overdue na po kayo ng 3 buwan. Kailangan namin isara ang branch. Kung wala ho kayong pambayad, baka pwedeng property na lang ang kunin." Nanginginig si Veronica. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng pinagmamalaki niya. Ang pangalan, ang negosyo, at maging ang asawa na siyang akala niya ay kanyang sandigan. Walang malapitan, walang pera, at halos mabaliw sa problema. Nagpasya siyang puntahan ng kanyang ina sa San Domingo. Pagdating niya sa foundation, agad siyang lumuhod sa harap ni Aling Norma. Luhaan, "Inay, patawarin mo ako. Wala na akong pupuntahan. Iniwan ako ng asawa ko. Nalugi ang negosyo at baon ako sa utang. Inay, tulungan mo naman ako. Kayo na lang ang pag-asa ko." Tumitig si Norma sa kanya. Matatag ang boses ngunit puno ng pait. "Anak, ilang beses na kitang tinulungan noon. Pero anong ginawa mo? Tinapon mo ako. Pinahiya at ginawang wala. Pero ang pinili mo kaysa sa akin. Ngayon, ako na ba ulit ang lalapitan mo?" Umiling si Veronica. Nanginginig ang gabi. "Ngayon ko lang na-realize, Inay, kailangan kita." Mariin ang sagot ni Norma. "Anak, hindi pera ang kailangan mo para bumangon. Kailangan mo ng disiplina, respeto at tunay na pagsisisi. Ngayon piliin mong bumangon mag-isa." Namilog ang mga mata ni Veronica, puno ng galit at hiya. "Ibig mo sabihin, pababayaan mo na lang ako masira? Ganun na lang?" Tahimik si Norma. "Hindi ko sinabi na pababayaan kita. Ang sinasabi ko, huwag mong iasa sa akin ang lahat. Ako ang iyong ina, pero hindi ako bangko. At hindi ko pwedeng palitan ang mga pagkakamali mo ng shortcut." Tumayo si Veronica. Nagpunas ang luha at may halong paninlang ng ngiti. "Sige, kung ayaw mong tulungan ako, may ibang paraan pa akong gagawin." Pagbalik niya sa Maynila, sinalubong siya ni Mario na kakatapos lang makalabas sa presinto matapos ang pansamantalang pagdinig. Magulo ang itsura nito, ngunit buhay ang apoy ng kasakiman sa kanyang mga mata. "Kamusta, ate?" tanong ni Mario. "Wala, hindi ako tinulungan ni Inay. Mas pinili niyang foundation at ibang tao kaysa sa sarili niyang anak." Sagot ni Veronica na puno ng galit. Ngumisi si Mario. "Kung ganon, samahan mo ako. Sisirain natin ang pangalan niya. Gamitin natin ang koneksyon ni Ramon. Kung hindi tayo makikinabang sa kanya, sisiguraduhin kong mahuhulog din siya." Tumango naman si Veronica. "Oo, tama ka. Kung ayaw niya kaming tulungan, pareho na lang kaming magpapasama sa kanya." Hindi nagtagal, lumabas ang sunod-sunod na artikulo at balita. Puso't Dangal Foundation isinara dahil di umano'y sangkot sa human trafficking. Ina ng bayan o ina ng sindikato? Mabilis na kumalat ang chismis. Ang dating masiglang feeding program ay biglang pinasok ng mga pulis. Isinara ang operasyon at kinuha ang mga dokumento. Habang isinasakay sa police van ang mga gamit ng foundation, nakatayo si Norma sa gilid. Nakatingin sa mga bata at volunteers na umiiyak. "Ina, hindi po totoo yan!" sigaw ni Jairo, pinipigilan ng mga pulis. "Wala kaming ibang ina kundi ikaw," dagdag pa ni Amara. Ngunit wala na siyang magawa. Sa mata ng publiko, siya na ngayon ang ina ng sindikato. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa loob ng kanyang bahay. Tahimik, hawak ang rosaryo. Sa labas ay naririnig niyang bulungan ng mga tao.
ang pagdududa at ang panghuhusga. Sayang, akala ko mabuting tao siya. Niloko lang pala tayo. Pumikit siya at dumaloy ang luha. Panginoon, hindi ko alam kung hanggang saan pa ito. Pero kung ito'y kapalaran ko, bigyan niyo po ako ng lakas. At doon natapos ang gabing yon. Isang ina na muling bumagsak sa mata ng lipunan, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasakiman ng sariling dugo. Madaling araw nang gisingin si Aling Norma ng malalakas na kalabog sa pintuan ng kanyang maliit na bahay. Pagbukas niya ay nandoon ang mga pulis. Ma'am, may warrant of arrest para sa inyo. Kailangan ninyong sumama sa amin. Malamig na sabi ng hepe. Wala nang nagawa si Norma. Tahimik siyang nagdasal. Bitbit ang rosaryo habang inaakay palabas. Sa labas ay may mga kapitbahay na nakatayo at negosyoso at nagbubulungan. Akala ko pa naman mabait siya. Scammer lang pala. Grabe, ina ng sindikato pala talaga. Bawat salita ay parang sibat na tumatama sa puso ni Norma. Kinahapunan, laman na siya ng lahat ng balita. Breaking news. Ina ng bayan na involved sa sindikato ng human trafficking. Dating Philanthropist of the Year, ngayon tinatawag ng ina ng sindikato. Sa telebisyon, paulit-ulit ang mga imahe niya habang sinasakay sa mobile. Ang dating mga volunteer at scholar ng foundation ay nakitang umiiyak sa tabi. Pero hindi iyan binigyan ng pansin ng media. Ang mas pinili nilang ipakita ay ang mukha ni Norma na tila basag, nakayuko at may posa sa kamay. Sa Maynila, nagtipon sina Veronica at Mario sa isang bar. Nakangiti sila habang pinapanood ang balita sa TV. Ayan na, natupad din ang plano natin. Wala na ang foundation niya. Tawa pa ni Mario, sabay tagay ng alak. Ngayon, pantay-pantay na kami. Hindi na siya bida. Hindi na siya mataas sa amin. Dagdag pa ni Veronica. Puno ng inggit na natabunan ng tuwa. Ngunit hindi nila namalayan may mga taong nakatingin sa kanila nang may pangungutya. Ang mga kapitbahay at kakilala nila ay bulong ng bulong. Ang kapal ng mukha ng mga yan. Sila mismong sumira sa sariling ina. Sa loob ng presinto, pinagsama si Norma, Mario at Liza sa isang selda. Si Mario, imbes na mahiya, nagbibiro pa. O ayan, inay, magkakasama na rin tayo. Hindi ba't ito ang gusto mo? Pamilya ulit tayo? Sa loob nga lang ng kulungan. Natawa pa si Veronica na dumalaw. Perfect picture! Ina at mga anak sabay-sabay sa selda. Viral na naman yan. Hindi nagsalita si Norma. Tahimik lang siya nakaupo sa sulok. Hawak ang rosaryo. Pinipilit huwag madala ng sakit. Ngunit ang lumapit ang isang pulis at ipakita ang cellphone, nakita niya ang litrato nilang tatlo. Siya, si Mario at si Liza magkasama sa loob ng selda. Sa caption ng post, ina ng bayan, ina ng sindikato pala. #scammer, #fake foundation, #arrested. Sa isang iglap, libo-libong shares at comments ang kumalat. Akala ko santo siya, mas masahol pa pala. Sayang ang foundation, front lang pala ng kasamaan. Deserve lang nila. Pagbalik ng kanyang upuan, halos hindi makahinga si Norma sa bigat ng dibdib. Para siyang sinampal ng buong bayan. Panginoon, bakit ganito? Lahat ng itinayo ko gumuho sa isang iglap. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Naramdaman niyang lumapit si Liza. Nakayuko, umiiyak. Inay, pasensya na. Kasama ako sa nagbigay ng maling pahayag laban sa'yo. Natakot lang ako kay Mario at kay Ramon. Tumingin si Norma sa kanya, may halang sakit at awa. Anak, hindi mo kailangang magsinungaling para protektahan sila. Pero sana, protektahan mo ang sarili mo. Samantala, sa labas ng presinto, nagtipon ng mga tao. May iba na nagdala ng placard. Ibalik ang puso't dangal foundation. Walang kasalanan si Aling Norma. Ngunit mas marami ang nanggagalit-iti. Pakulong ang ina ng sindikato. Huwag nang palabasin ang mga yan. Naging hati ang bayan. May naniniwalang inosente siya, ngunit mas malakas ang tinig ng paninira na pinapalakas ni Ramon sa media.
Kinabukasan sa isang pahayagan, lumabas ang headline. Dating ina ng bayan, ina nga ng sindikato. May malaking larawan pa ni Norma kasama sina Mario at Liza sa loob ng selda. Ang kanilang itsura ay parang basag na pamilya at ang caption ay nagmisulang biro ng lipunan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Norma na halos wala nang natitirang lakas. Ang dating pangalan na puno ng dangal ay nilamon na ng pagdududa at pandalait. Ngunit kahit masakit sa kanyang puso, may mumunting bulong. Hindi dito nagtatapos. Hindi ako susuko. May katotohanan at lalabas din yan. Sa loob ng malamig na selda, nakaupo si Aling Norma. Nakapikit at mahigpit ang hawak sa rosaryo. 3 araw na siyang nakakulong at tila ba bawat oras ay dumadagdag ang bigat sa kanyang dibdib. Sa labas ng rehas, rinig niya ang ingay ng mga tao. Ang iba ay naninira, ang iba na may nananabik sa balitang maglilinis ang kanyang pangalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay dumating ang isang lalaki. Bitbit ang maletang puno ng dokumento. Matikas ang tindig, seryosong muka. Siya si Attorney Elias Vergara. Inay, malumanay niyang tawag. Ako nang bahala. Akong lalaban para sa inyo. Napatitig si Norma. Elias, anak. Ikaw ba yung guro na tinulungan ko makabahid ng tuition noon? Ngumiti si Elias. Oo, inay. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon. Alipin pa rin ako ng utang at hindi na nakapagtapos. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging isang abogado ngayon. At panahon na para suklian ko ang kabutihang ibinigay ninyo. Napaluha naman si Norma. Anak, hindi ko inaasahan na may babalik para lumaban para sa akin. Dinala siya ni Elias sa unang hearing. Sa korte, nakaupo si Ramon Montemayor kasama ang kanyang mga abogado. Kilalang malalaking pangalan sa legal industry. Lahat ng matay nakatingin kay Norma. Ang babaeng minsang tinawag na ina ng bayan. Ngayon ay tinatawag na ina ng sindikato. Your Honor, paniwala ni Elias. Handa kaming patunayan na si Aling Norma ay walang kasalanan. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay gawa-gawa lamang ng kanyang sariling anak at pinalakas ng impluwensya ni Ramon Montemayor. Ngumisi si Ramon, sabay bulong sa abogado niya. Walang laban yan. Isang Elias lang laban sa amin. Madali na to. Sunod-sunod ang inilabas ng kampo ni Ramon. Mga peking dokumento, edited na litrato, at mga bayarang saksi na nagsasabing nakita raw nilang ginagamit ang foundation bilang front ng sindikato. Halos mawala ng pag-asa ang mga tao sa korte, ngunit nananatiling matatag si Elias. Your Honor, ibigay ninyo sa amin ng tamang oras. May mga testigo kaming ilalabas. At isa-isa nang dumating ang mga scholar. Unang tumayo si Jairo, nakasuot ng uniforme bilang police cadet. Kung sindikato man si Aling Norma, bakit niya ako pinilit na mag-aral at umiwas sa bisyo? Siya ang nagligtas sa akin sa lansangan. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para maging alagad ng batas. Sumunod naman si Amara, nakaputing uniforme ng nurse. Ako ulila. Pero tinulungan niya ako na makapagtapos ng kolehiyo. Kung front ng sindikatong foundation niya, bakit buhay pa ako ngayon? Naglilingkod sa ospital at tumutulong magpagaling ng tao. Tumayo rin si Calix, dating basurero na ngayon honor student. Kung masama siya, hindi niya ako tutulungan. Wala siyang hininging kapalit, ni piso. Hindi niya ako kadugo. Pero trinato niya akong anak. Nagsimulang bumaligtad ang ihip ng hangin sa korte. Ang mga tao na dati naniniwala sa mga akusasyon, unti-unti nang nagdududa sa mga paninira. Paano naging kriminal ang isang taong ganito? Tanong ng isang manonood. Kung sindikato siya, bakit puro kabutihan ang bunga ng foundation? Lumapit si Elias sa harap ng korte. Your Honor, ang taong ito ay hindi ina ng sindikato. Siya ay tunay na ina ng bayan. At ang mga anak niyang nandito ngayon, sabay turo ka na Veronica at Mario. Sila ang tunay na sumira at nanggamit sa kanya. Sa kanyang upuan napahawak si Norma sa dibdib. Luhaan ngunit may bahagyang ngiti.
Salamat, Panginoon. Hindi pala lahat ng anak ko itinakwil ako. Meron pa rin bumabalik. Hindi man kadugo, pero anak sa puso. Habang patuloy ang paglilitis, lalong lumalakas ang loob niya. Kahit bumagsak ang kanyang imahe, may mga taong handang tumindig at ipagtanggol siya. Mga anak ng foundation, bunga ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Mabigat ang hangin sa loob ng korte. Huling araw ng paglilitis at lahat ng mata ay nakatutok kay Aling Norma. Nakaupo siya sa gitna. Payapa ngunit halatang pagod. Hawak ang rosaryo sa kanyang kamay. Sa kanyang tabi nakatayo si Attorney Elias Vergara at si Attorney Ricardo Alcantara. Parehong handa para sa huling depensa. Sa kabilang panig nakangisi si Ramon Montemayor, nakasuot ng mamahaling suit kasama ang kanyang mga abogado. Ngayon, tapos na ang palabas. Isang katulong laban sa akin. Hindi siya tatagal. Bulong niya sa kanyang counsel. Biglang bumukas ang pinto ng korte. Sunod-sunod na pumasok ang 40 scholar na tinulungan ng foundation. Nakapila silang lahat. Iba-ibang uniforme. May guro, may nurse, may pulis, may inhenyero. At maging mga estudyanteng kasalukuyan pang nag-aaral. Sabay-sabay silang yumuko bilang respeto kay Norma. Ang ilan lumapit at nagsabi, "Inay, narito kami para ipagtanggol ka. Kung hindi ho dahil sa inyo, wala kami rito ngayon." Nagbulungan ng mga tao sa korte. Ang eksena ay tila pelikula. Isang babae, dating katulong, na ngayon pinoprotektahan ng 40 anak ng puso. Tumayo ang abogado na Ramon. "Your Honor, paano naging posible ito? Hindi tugma ang edad ng mga scholar sa petsa ng pagtayo ng foundation. Malinaw na binayaran lamang ang mga ito para magkunwaring tinulungan ni Aling Norma." Nag-ingay ang korte, may ilan pang natawa. Ngunit nanatiling kalmado si Elias. "Your Honor," sagot niya, "ang foundation ay hindi nagsimula sa malaking pondo. Nagsimula ito sa maliit na kusina, sa lugaw at papel, sa pamasahe at gamit. Hindi kailangan ng milyon para makapagturo ng kabutihan." Tumayo si Ricardo at inalapas ang makapal na folder ng ebidensya. Narito ang mga resibo ng donasyon mula sa mga kaibigan ni Doña Felicidad. Pati na rin ang records ng libreng tuition sa state colleges. Ang mga ito ang ginamit ni Aling Norma para masuportahan ang mga batang ito. At hindi pera ng sindikato, kundi sakripisyo at kabutihang loob. Pinakita rin ang mga larawan ni Norma habang namimigay ng pagkain sa lansangan. Nagbabayad ng pamasahe sa mga estudyante at bumibili ng gamit pang eskwela mula sa sarili niyang bulsa. Nagpatuloy pa si Elias. "Kung pera lang ang basehan ng kabutihan, hindi ito magtatagal. Pero si Aling Norma, kahit wala, nagbigay. Kaya ngayon, 40 buhay ang nakatayo rito para magpatunay." Nabahala si Ramon. Hindi pwedeng totoo ito." Sigaw niya, ngunit mas matindi ang sumunod na ebidensya. Ipinakita sa malaking screen ang isang video recording mula mismo kay Doña Felicidad. Mamutla na ang mukha nito sa video, halatang malapit ng pumanaw, ngunit matatag ang tinig. "Kung may isang taong tunay kong pinagkakatiwalaan, siya ay si Norma. Hindi ko siya tinuring na katulong, kundi kapatid sa puso. Sa kanya ko iiwan ang aking kayamanan dahil alam kong hindi niya ito gagamitin para sa sarili, kundi para sa iba. Siya ang aking tagapagmana." Nabingi ang korte sa pasabog na iyon. Ang ilan ay naluha, ang iba pa ay napanganga, at si Ramon namutla, pawis na pawis at tuluyang napaupo sa kanyang upuan. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita ang huwes. Sa lahat ng ebidensyang iniharap, malinaw na walang kasalanan si Aling Norma. Ang lahat ng paratang ay gawa-gawa at pinatindi ng maling testimonya. Sa halip lumabas na siya ay naging biktima ng paninira. Kaya't idinedeklara ko na si Aling Norma ay malaya. Nag-ingay ang korte. Ang mga scholar ay nagpalakpakan. Ang volunteers ay nagyakapan at si Norma tuloy ang napahagulgol ng iyak. "Salamat, Panginoon. Salamat." Bulong niya habang niyayakap ng kanyang mga anak sa puso. Sa gilid ay nakatayo naman si Veronica, nanonood tahimik.
Napaluha siya. Hindi dahil sa tagumpay ng ina, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Si Mario nakayuko, galit pa rin. Hindi matanggap ang pagkatalo. Si Liza ay nanginginig, parang gustong lumapit ngunit pinigilan ng hiya. Ngunit sa harap ng lahat, ang pasabog ng katotohanan ay malinaw na ang dating katulong na kanilang tinatapakan ay siya palang tunay na haligi ng kabutihan. Isang ina ng bayan na hindi kayang pabagsakin ng kasinungalingan. Isang taon matapos ang huling paglilitis, muling bumangon ang Puso't Dangal Foundation. Mula sa dating maliit na multi-purpose hall, ngayon isang malaki at modernong gusali na. May feeding center, library at livelihood center. Sa bawat sulok naroon ang mga batang tumatawa, mga kabataang nag-aaral at mga magulang na natuto ng bagong kabuhayan. Sa entablado ng grand reopening nakatayo si Aling Norma. Halos 70 taong gulang. Payat ngunit malakas pa rin ang tindig. Nakablaos at simpleng palda siya. Ngunit sa kanyang aura ay may halong dignidad at kabutihan na hindi matutumbasan ng kayamanan. Tinawag siya ng gobernador upang bigyan ng plaque. Sa lahat ng sakripisyong ginawa ninyo, sa pagtulong ninyo sa bayan, iginagawad namin sa inyo ang karangalan bilang ina ng bayan. Nagpalakpakan ng mga tao, maraming naiyak. Kabilang ng mga scholar na ngayon ay professionals na. Si Norma ay nangilid ang luha, tumango at nagsalita. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa akin. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bulsa, kundi sa mga pusong natutong magmahal at magbahagi. Sa gilid ng entablado ay nakaupo si Liza, kasama sina Carlo at Mia. Malaya na siya mula sa kulungan, at higit sa lahat mula kay Tonyo na tuluyan ng iniwan. Lumapit siya sa mikropono nang tawagin bilang isa sa mga bagong volunteers. Inay, nagsimula siyang umiiyak. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, gagamitin ko ang buhay ko para tulungan ang ibang kababaihan na tulad ko naging biktima ng karahasan. Hindi ko nahahayaang may isa pang Liza na matulad sa akin. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Carlo at Mia proud na nakatingin sa kanilang ina at lola. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo naman si Veronica sa isang mumurahing spa kung saan siya ay receptionist. Dati, siya ang reyna ng party, suot ang mamahaling alahas. Ngayon, naka-faded na uniform. May basag na salamin sa harap ng mesa at siya mismo ang nag-abot ng tsaa sa mga customer. Tuwing tinitingnan niya ang sarili sa salamin, naaalala niya ang mga salitang ibinato niya kay Norma. Amoy katulong. Amoy walang silbi. Ngayon, iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya, hindi bilang insulto sa iba, kundi paalala sa kanyang sariling pagpaksak. Isang araw, naglakas loob siyang pumunta sa foundation. Humarap siya sa kanyang ina. Nakayoko. Inay, pwede ba tayo magsimula ulit? Mariin ang sagot ni Norma. Veronica, kapag handa ka na magbago, bukas ang pinto ko. Pero hindi ang bulsa. Wala siyang nagawa kundi tumalikod. Luhaan, dala ang bigat ng sariling kasalanan. Sa maximum security prison naman, tahimik si Mario sa kanyang selda. Wala nang dating yabang, wala nang malakas na tawa. Nakatitig lang siya sa maliit na TV kung saan ipinapakita ang balita tungkol sa bagong feeding center na ipinangalan kay Doña Felicidad. Napangiti siya ng bahagya, ngunit kasabay ng ngiti ang hapde ng konsensya. Inay, kung sana nakinig ako, baka iba pa ang naging kapalaran ko. Nag-file siya ng apela, ngunit agad itong ibinasura ng korte. Sa huli, ang tanging dumadalaw lang sa kanya gabi-gabi ay ang alaala ng sariling kasalanan. Kinagabihan, habang nakaupo sa veranda ng kanyang bahay, pinagmamasa ni Norma ang mga bituin. Lumapit si Ricardo, dalang ilang papeles. Norma, ang foundation mo, isa na sa pinakamalaki sa bansa. May suporta na rin mula sa pamahalaan at mga universidad. Ikaw na talaga ang kinilalang ina ng bayan. Ngumiti si Norma, hawak ang rosaryo. Ricardo, hindi dugo ang batayan ng pamilya. Ang tunay na pamilya ay marunong magmahal, gumalang at managot.
Kung sa 3 anak ko, iilan lang ang nagising. Hindi na bale. Ang mahalaga, may mga batang naging anak ko sa puso. Habang papalupog ang araw, dumating ang mga scholar at volunteers. Dala ang pagkain para sa susunod na feeding. Tumawa ang mga bata. Tumakbo papalapit kay Norma sabay sabing, "Lola Norma, Lola Norma!" Pinagmasdan niya ang paligid. Ang buhay na muling naitayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. At sa huling sandali ng araw na yon, ramdam niya na natupad ang kanyang misyon. Hindi upang yumaman, kundi upang ipakita na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at dangal na hindi kayang sirain ng kahit ano kasinungalingan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Aling Norma,